Maaga akong nagising ng umaga na yon, ang araw na hindi ko malilimutan. Karaniwang tahimik ang paligid tuwing umaga sa aming baryo. Ang tunog ng mga ibon, ang banayad na hangin na dumaraan sa mga puno, at ang amoy ng ginisang bawang sa kusina ng kapitbahay. Ngunit may kakaiba ng araw na yon. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang may mabigat na pakiramdam sa hangin. Habang nagkakape, dumating ang kartero, isang pamilyar na eksena sa aming baryo kung saan bihira ang sulat. Ang mga tao dito ay mas sanay sa tawag o text, kaya't ang mga liham ay tila relikya ng nakaraan. Bumungad ang kartero sa bakuran, hawak ang isang sobre. Hindi ko inaasahan na para sa akin iyon, lalo na't bihira akong makatanggap ng sulat. Sa unang tingin, mukhang ordinaryo, kulay puti, walang anumang palamuti. Ngunit nang makita ko ang pangalan na nagpadala, nanlamig ang buong katawan ko. Para kay Elena, nakasulat sa harap. Ang nagpadala? Si Manuel. Ang pangalan niya, malinaw na malinaw, nakasulat sa sulok ng sobre. Si Manuel, ang kapatid kong panganay, ang taong mahal ko ng higit sa lahat at ang taong matagal nang namatay. Tumigil ang oras sa mga sandaling yon. Hindi ako makakilos. Paano ito posible? 6 na taon na siyang wala. 6 na taon mula nang natagpuan ang kanyang katawan sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng lumang bahay ng lola namin. Walang paliwanag ang doktor. Bigla ang pag-atake sa puso, sabi nila. Pero sa buong baryo, may mga bulong-bulungan. May nagsasabing may lihim si Manuel na hindi niya kailanman ibinunyag. May nagsasabing hindi natural ang pagkamatay niya. Hindi ko alam kung alin ang totoo, pero isa lang ang sigurado. Mula nang mawala siya, nawala rin ang bahagi ng sarili ko. Bumalik ang ulirat ko nang maramdaman ko ang pag-antig ng hangin sa aking pisngi. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Nanginginig ang mga kamay ko. Sa loob nito ay isang makapal na papel. Lumang-luma ang hitsura at may amoy ng kahoy at alikabok. Ang sulat kamay ni Manuel ay pamilyar. Matigas ang mga linya, pero may lambot sa bawat letra. Elena, ang unang salitang nakasulat. Hindi ko alam kung paano ko itinuloy ang pagbabasa. Para bang bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga tawanan namin, ang mga gabing magkasama kaming nagkukwento, ang paraan niyang magbiro na laging nagpapagaan ng loob ko. Ngunit ang mga susunod na linya sa liham ang nagbigay sa akin ng dahilan para manginig sa takot. Elena, alam kong malilito ka sa pagtanggap ng sulat na ito, pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Hindi ako namatay ng aksidente. Hindi ito biglaan, gaya ng iniisip nilang lahat. Pinili kong mag-alis sa mundo, pero hindi dahil sa pagod o lungkot. Ginawa ko ito dahil may isang bagay na kailangang lumabas sa liwanag. Isang bagay na matagal nang itinago ng ating pamilya. Ang puso ko'y bumilis ang tibok. Pinili niya. Hindi ko kayang tanggapin ang ideya. Paano niya nagawa iyon? At ano ang ibig niyang sabihin? May lihim ang pamilya namin. Inisip ko ang aming magulang, ang inay, na laging masaya at mahilig magluto ng paborito naming adobo. Ang itay, na tahimik pero palaging may ngiti sa kanyang mukha tuwing makikita kami. Wala akong maalala na kakaiba sa kanila. Walang indikasyon na may tinatago sila. Ngunit habang binabasa ko ang susunod na bahagi ng liham, naramdaman ko ang bigat ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Elena, ang lihim na ito ay matagal nang inilihim ng ating mga magulang. Isa itong lihim na nag-ugat sa nakaraan, bago ka pa isinilang. Isa itong lihim na, kapag nalaman mo, maaaring baguhin ang pananaw mo sa mundo. Pero kailangan mong hanapin ang sagot. Hindi ko ito maipaliwanag sa sulat na ito. Ang tanging masasabi ko ay tingnan mo ang lumang baul sa ilalim ng hagdanan ng lumang bahay ni Lola. Doon mo makikita ang simula ng lahat. Ang mga mata ko'y nanlabo. Ang lumang baul? Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Ang lumang bahay ni Lola ay matagal nang iniwan ng pamilya. Nakatayo ito sa gilid ng baryo.
halos gumuho na sa kalumaan. Walang sino man sa amin ang gustong bumalik doon, lalo na't ang lugar na yon ang eksaktong lokasyon kung saan natagpuan si Manuel. Ang puno ng mangga sa likuran nito ay ngayon ay tila isang bantayog ng misteryo. Palaging sumusulpot sa panaginip ko, palaging nagpaparamdam ng takot. Ngunit paano ko tatanggihan ang hiling ni Manuel? Sa kabila ng takot at pagkalito, alam kong hindi ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman ang sagot. Sa huling linya ng kanyang liham, naroon ang pakiusap na nagpatibay sa desisyon ko. Elena, huwag kang matakot. Ang katotohanan ay palaging masakit, pero ito ang magpapalaya sa iyo. Tandaan mo, mahal kita at mahal ka nila kahit ano pa ang matuklasan mo. Tinupi ko ang liham at itinago ito sa aking dibdib. Sa mga sandaling iyon, ang buong mundo ko'y tila nagbago. Ang araw na tila ordinaryo ay naging simula ng isang bagay na hindi ko pa naiintindihan. Ang lumang bahay ni Lola, ang baul, ang puno ng mangga. Lahat ng ito'y naging misteryo na kailangang tuklasin. Tumayo ako, kinuha ang susi ng motorsiklo at lumakad palabas ng bahay. Ang baryo'y nanatiling tahimik, pero ang puso ko'y maingay sa pag-aalala. Sa bawat hakbang papalapit sa lumang bahay ni Lola, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin sa kabila ng liwanag ng araw, para bang may anino sa paligid. Nang marating ko ang bahay, tumigil ako sa harap ng pintuan. Ang kahoy nitong pinto ay may mga bakas ng panahon, mga lamat na tila mga yapak ng nakaraan. Sa loob, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at sa pagbukas nito, narinig ko ang tunog ng mga kuliglig, isang tunog na parabang nagbababala. At doon, sa ilalim ng hagdanan, nakita ko ang baul. Kulay itim, may mga ukit na hindi ko maintindihan. Napalunok ako at nang umupo ako sa harap nito, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila dumaan sa aking batok. Sa mga sandaling iyon, alam kong walang atrasan. Nilapat ko ang mga kamay ko sa takip ng baul at dahan-dahan ko itong binuksan. Ang unang bagay na bumungad sa akin ay isang lumang larawan. Ngunit hindi ito ang larawan na inaasahan ko. Ang nasa larawan ay isang sanggol. Hindi ako. Hindi si Manuel. Isang sanggol na may pangalan sa likod ng larawan. Angelo. Pagkabukas ko ng pinto ng kwarto, ang araw ay malapit ng lumubog. Ang ilaw nito'y naglalaro sa mga dingding, tila mga aninong sumasayaw. Sa aking kamay, mahigpit kong hawak ang liham. Isang piraso ng papel na tila nagmula sa ibang mundo. Ang pangalan ng nagpadala ay hindi ko maaring baliwalain. Si Lolo Ernesto. Patay na siya ng mahigit 10 taon. Hindi ko maipaliwanag kung paanong ang liham na ito'y nakarating sa akin. Inilagay lamang ito sa mailbox. Sa labas ng bahay kaninang umaga, nakatupi ng maayos at nilagyan ng selyo na tila bago pa lamang. Hindi ko alam kung sino ang nagdala, pero ang bawat linya ng sulat ay ramdam kong isinulat ng kamay ni Lolo. Kilala ko ang sulat kamay niya. Paangit, may pagkapabigla, pero may kakaibang init. Umupo ako sa gilid ng kama. Ang puso ko'y mabigat. Ang mga matay halos hindi maalis sa mga salitang nakaukit sa papel. Ang unang linya pa lamang ay sapat na upang magpatigil sa tibok ng aking puso. Anak, may lihim akong inilibing kasama ko. Napalunok ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpatuloy ang pagbasa, ngunit ang mga mata ko'y parang may sariling isip. Hinila ako sa mga susunod na linya. Matagal ko nang gustong sabihin ito, ngunit natakot ako sa kung paano mo ito tatanggapin. Ang lihim na ito ay magbabago sa lahat ng alam mo tungkol sa akin, tungkol sa iyong ina, at tungkol sa ating pamilya. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng liham na ito, umaasa akong maunawaan mo ang dahilan kung bakit ko ito itinago. Bawat salita ay tila isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang larawan na hindi ko pa lubos maaninag. Tumayo ako
at naglakad papunta sa bintana. Ang langit sa labas ay nagiging kahil at ang hangin ay may kakaibang lamig na tila may dalang babala. Muli kong itinuloy ang pagbasa. Una sa lahat, gusto kong malaman mo na mahal kita. Mula noong araw na isinilang ka, ikaw ang naging liwanag ng buhay ko. Ngunit ang liwanag na yon ay palaging may anino. Ang anino ng lihim na ito. Ang mga kamay ko'y nagsimulang manginig. Ang mga salitang yon ay parang mga pangil ng isang hayop na unti-unting kinakagat ang puso ko. Ano ang sinasabi niya? Ano ang tinutukoy niyang lihim? Ang ina mo, si Teresa, ay hindi ang ina mo sa dugo. Napaatras ako. Ang papel ay halos malaglag mula sa kamay ko. Ang hininga ko'y parang nawala sa isang iglap. Hindi ko maintindihan. Si Mama? Hindi siya ang tunay kong ina. Paano? Bakit? Ang isip ko'y nag-umpisang magpunta sa iba't ibang direksyon, naghahanap ng paliwanag sa hindi ko maunawaan. Ngunit hindi pa tapos ang liham. Ikaw ay anak ng kapatid ni Teresa, si Lourdes. Ang ina mo ay namatay sa isang aksidente noong ikaw ay sanggol pa lamang. Hindi ko kayang palakihin ka ng mag-isa. Kaya't si Teresa ang nagpasya na ikaw ay ampunin at ituring na parang tunay niyang anak. Ang lahat ng ito'y ginawa namin upang bigyan ka ng mas maayos na buhay, upang hindi mo maramdaman ang sakit ng pagkawala. Ang paligid ko'y parang umiikot. Ang bawat linya ng liham ay bumabagsak sa akin na parang mga alon sa gitna ng bagyo. Ang isip ko'y nagbalik sa mga alaala ng pagkabata. Ang mga ngiti ni Mama, ang mga kwento niya tungkol sa kung paano ako lumaki. Ang pagmamahal niyang walang kapantay. Paano niya nagawa ito? Paano niya itinago ang katotohanan sa loob ng maraming taon? Ngunit ang huling linya ng liham ang nagsilbing pinakamalaking dagok sa akin. May isa pang bagay na kailangan mong malaman. Ang aksidenteng kumitil sa buhay ni Lourdes ay hindi aksidente. Ako ang may kagagawan. Halos hindi ko na mabasa ang mga salitang yon. Ang dibdib ko'y parang pinipiga. Ang mga mata ko'y nanlalabo. Ang lolo na inakala kong mabuting tao, ang lolo na naging sandigan ng pamilya. Siya pala ang may dahilan kung bakit namatay ang tunay kong ina. Ang liham ay naipit sa mga daliri ko. Ang mga mata ko'y tumitig sa kawalan. Ang mga huni ng ibon sa labas ay biglaang tahimik. Ang buong mundo ay tila huminto. Ang mga piraso ng buhay ko, ang mga alaala, ang mga kwento. Lahat ng yon ay parang durog na baso. Hindi ko alam kung anong gagawin. Dapat ba akong magalit? Dapat ba akong magtanong? Dapat ba akong maghanap ng sagot? Ang tanging alam ko lang ay ang katotohanan ay hindi na maibabalik sa dati. Ang liham na ito ay nagbago ng lahat. Sa isang iglap, parang bumalik ang lahat ng alaala. Mga tahimik na gabi sa lumang bahay, ang mga halakhak na tila naglalakbay sa hangin, at ang matamis na amoy ng niluluto ni Lola sa kusina. Nakatitig ako sa liham na hawak ko. Ang tinta nito bahagyang kupas na, ngunit malinaw pa rin ang mga salitang nakasulat. Ang pangalan sa ilalim ay walang iba, kundi si Ama. Ang taong matagal nang wala. Ang taong iniwan kami sa gitna ng maraming tanong. Habang binabasa ko ang unang linya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay marami na akong hindi nasabi sa iyo. Ngunit hindi ko na kayang dalhin ito sa kabilang buhay. Ang liham na ito ang magpapalaya sa atin pareho. Ang bawat salita ay tila punyal na tumutusok sa puso ko. Ang mga tanong na matagal ko nang iniwasang sagutin ay muling bumangon. Lumilitaw sa pagitan ng bawat linya ng kanyang liham. Mula sa maliit na sulok ng aking sala, tumingin ako sa paligid. Ang mga larawang nakasabit sa dingding, ang larawan naming pamilya na may pilit ng ngiti, ang larawan ni Ama na tila isang misteryo sa harap ng kamera. Sa bawat tingin, nararamdaman ko ang bigat ng mga bagay na hindi ko alam tungkol sa kanya. Ang liham na ito ba ang magpapaliwanag o magdadala lamang ng panibagong gulo? Sa susunod na bahagi ng liham,
Binanggit ni Ama ang isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan. Sa bodega ng bahay ni Lola, may isang kahon na matagal ko nang itinago. Huwag mo itong buksan kung hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan. Ang bodega ni Lola, ang lugar na yon ay palaging tila misteryoso sa akin noong bata pa ako. Isang bagay tungkol sa madilim na sulok nito, sa mga kahoy na sahig na tila humihinga sa bawat hakbang, ang palaging nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung ano ang naroon, ngunit alam kong kailangan ko itong hanapin. Ang liham na ito ay hindi dapat manatiling lihim lamang, para bang isang bahagi ng sarili ko ang nakataya. Ngunit sa bawat hakbang papunta sa bodega ni Lola, nararamdaman ko ang takot na unti-unting lumalago. Paano kung ang laman ng kahon ay isang bagay na magbabago ng buong pagkakakilala ko sa aming pamilya, sa aming nakaraan, sa kanya? Pagdating ko sa bodega, naroon pa rin ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ang liwanag mula sa maliit na bintana ay bumubuo ng mapusyaw na hugis sa sahig. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang pinto. Tila may bumubulong sa akin na huwag ko itong gawin. Ngunit narito na ako. Hindi na ako maaaring umurong. Sa loob, ang kahon ay naroon. Isang lumang kahon na gawa sa kahoy na may kalawangin na seradura. Ang kahon na iyon marahil ay naroon na mula pa noong bata pa ako, ngunit hindi ko kailanman inusisa. Sa sandaling hawakan ko ang takip nito, naramdaman ko ang bigat ng mga taon, ang bigat ng lihim na matagal nang nakakulong sa loob. Binuksan ko ito. Ang unang bagay na nakita ko ay isang bungkos ng mga lumang litrato. Ang mga larawan ay tila mga piraso ng nakaraan na hindi ko kailanman nakita. Naroon si Ama, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang babae. Hindi si Ina. Sino siya? Ang ngiti nila sa litrato ay natural, puno ng saya. Sa likod ng isa sa mga litrato may nakasulat, "Sa pagitan ng dalawang mundo, maghihintay ako." Kasunod nito ay isang talaan ng mga pangalan, mga petsa at mga lugar. Ang ilan sa mga pangalan ay pamilyar, ngunit ang iba ay tila estranghero. Sa ilalim ng talaan ay may isang papel na naglalaman ng mga salitang hindi ko inaasahan. "Anak, ang buhay ko ay hindi tulad ng alam mo. Hindi ako ang taong iniisip mo. Ang babaeng nasa larawan ay si Clara, ang tunay kong pag-ibig." Napatigil ako. Clara? Sino siya? Ang pangalan ay tumunog sa akin na parang kampana, ngunit wala akong alaalang may Clara sa buhay ni Ama. Ang mga larawan, ang mga talaan, at ang liham, lahat ng ito ay tila nagpapakita ng isang buhay na hindi ko kailanman nalaman na umiiral. Si Ama ba ay may ibang pamilya? Si Clara ba ay isang lihim na bahagi ng kanyang buhay? Ang huling piraso sa kahon ay isang maliit na kwintas, isang pendant na hugis, pusong may nakaukit na mga salitang, "Para kay Clara, mahal kita magpakailanman." Ang kwintas na ito ay tila isang simbolo ng pagmamahal na hindi kailanman napunta kay Ina, sa amin, sa pamilya namin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang galit, lungkot at pagkalito. Bakit niya itinago ito? Bakit niya kami iniwan para sa isang buhay na tila mas mahalaga sa kanya? Ngunit bago ko patuluyang maunawaan ang lahat, may narinig akong kaluskos sa likuran ko. Bumalik ako sa pinto ng bodega, ngunit walang tao. Ang bodega ay tahimik, ngunit ang puso ko ay bumilis ang tibok. Paglingon ko muli sa kahon, may isang bagay na hindi ko napansin kanina. Isang envelope na may pangalan ko, para kay Maria. Binuksan ko ang envelope at ang laman nito ay isang papel na may iisang linya. Hindi lahat ng lihim ay dapat malaman. Nilamon ng katahimikan ng buong silid habang nakatitig ako sa liham na hawak ko. Ang mga salita sa dilaw nitong papel ay parang mga matang nakatingin sa akin, humihingi ng sagot sa tanong na hindi ko pa nauunawaan. Ang sulat kamay ni Inang, na namatay 5 taon na ang nakalipas, ay buo pa rin. Tila iniingatan ng panahon. Ngunit paano?
Paano niya isinulat ito para sa akin kung matagal na siyang nasa ilalim ng lupa? Ang bawat linya ng liham ay kasabay na nagpapaalala sa akin ng pagmamahal ng isang ina at nagbubunga ng tanong na hindi ko maalis sa isipan. Halos hindi ko maituloy ang pagbabasa, ngunit parang may puwersang nagtutulak sa akin. Isang pangako, isang lihim na kailangang matuklasan. Anak, simula ng liham, alam kong malayo na ang narating mo at marahil ay masaya ka na sa buhay mo ngayon. Ngunit may bagay akong itinago sa'yo, isang sikreto na hindi ko nagawang sabihin kahit kailan. Alam kong darating ang araw na ito at marahil ay galit ka sa akin dahil sa ginagawa kong ito. Ngunit sana maintindihan mo. Napahawak ako sa dibdib ko. Tila kinakalampag ng bawat salita, ang puso kong tila masyadong mahina para sa bigat ng lihim na ito. Ano kaya ang tinutukoy niya? May bahid ng kaba sa bawat letra, isang boses na umaalingaw-ngaw mula sa nakaraan. Hindi ko maiwasang maiyak habang iniisip kung bakit niya kailangang magtago sa akin ng anuman. Patuloy akong nagbasa, kahit ang mga kamay ko'y nanginginig. Noong bata ka pa, may isang pangyayaring hindi mo naaalala. Sinikap kong burahin ito sa isip mo, ngunit alam kong hindi ko maitatago ito magpakailanman. May isang taong nagmahal sa'yo. Isang tao na dapat mong kilalanin. Halos sumikip ang paghinga ko. May isang tao? Sino? Ang dami ng tanong na bumabagabag sa akin, ngunit wala akong sagot. Patuloy akong nagbasa. Pinilit kong tapusin ang liham kahit parang unti-unti akong nilalamon ng kaba. Inakala ko noon na tama ang desisyon kong itago siya sa'yo. Ginawa ko ito para sa iyong kaligtasan, pero hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng kasalanan ko. Ang taong ito ay hindi iba sa'yo. Anak, siya ang iyong ama. Bigla akong napahinto. Ang salitang ama ay nag-echo sa isip ko, paulit-ulit, hanggang sa para itong naging tunog ng sirena sa loob ng utak ko. Sa buong buhay ko, ang alam ko'y iniwan kami ng ama ko noong bata pa ako. Isang lalaking hindi ko kailanman nakita. Isang imahe na wala akong mukha. Ngunit narito si Inang sinasabing may isa pang kwento. Isang kwento na hindi ko kailanman naisip. Ama? Bulong ko. Tila umaasa ako na ang salita ay magbibigay ng sagot sa sarili nito. Ngunit walang sagot. Ang mga dingding ng silid ay nanatiling tahimik. Tanging ang tunog ng aking paghinga ang naririnig ko. Nagpatuloy ang liham. Ang ama mo, anak, ay hindi ang lalaking sinabi kong iniwan tayo. Siya ay isang taong mahal ko noon, ngunit hindi ko nagawang ipaglaban. Nasa ilalim siya ng parehong bubong natin noon. Isang taong malapit sa puso mo, ngunit kailangang magtago ang katotohanan para sa kaligtasan nating dalawa. Ang mga salita ni Inang ay tila mga piraso ng puzzle na pilit kong pinagkakasya sa isip ko. Sino ang tinutukoy niya? Sino ang taong ito na nasa ilalim ng aming bubong? Ang tanging alaala ko sa bahay namin noon ay ang mga araw na magkasama kaming dalawa. Si Inang, ako, at ang lolo kong si Mang Cesar. Si Mang Cesar na laging nakabantay sa akin. Ang lolo kong nag-alaga sa akin noong bata pa ako. Ngunit imposible. Hindi maaring siya ang tinutukoy ni Inang. Hindi maari. Gusto kong itapon ang liham, gusto kong magalit, gusto kong sumigaw. Ngunit hindi ko magawa. Ang bawat salita ay parang nakakadena sa akin. Hinahatak ako pabalik sa nakaraan. Ang mga alaala ni Mang Cesar, ang mga kwento niya, ang mga yakap niya, lahat ng yun ay biglang nagkaroon ng ibang kulay. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang posibilidad na ito. Sa huling bahagi ng liham, may isang pangalan. Cesar, isinulat ni Inang. Siya ang iyong ama, anak. Hindi ko magawang sabihin sa iyo noon dahil natatakot ako. Alam kong mali ang ginawa ko, ngunit hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento. Ngayon, nasa mga kamay mo na ang katotohanan. Sana'y magawa mong tanggapin ito. Tila tumigil ang mundo ko sa sandaling yon. Ang pangalan ni Mang Cesar, ang lolo kong inakala kong lolo lang, siya pala ang aking ama.
Paano nangyari ito? Paano niya nagawang itago sa akin ang ganitong klaseng katotohanan? Ang dami kong tanong, ngunit wala akong sagot. Ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat ng lihim na ito, ang bigat ng pamilya namin na tila bagay isang bangungot na hindi ko kayang takasan. Tumayo ako, hawak ang liham at lumapit sa bintana. Ang liwanag ng araw ay tila hindi sapat para palinawin ang madilim na kwento ng nakaraan. Sa labas, ang mundo ay normal. Ang mga tao ay naglalakad, ang mga ibon ay nagliliparan. Ngunit sa loob ko, may bagyong hindi ko kayang pigilan. At sa gitna ng pag-iisip ko, may narinig akong mahinang katok sa pinto. Napalingon ako. Nagtataka kung sino ang naroon. Lumapit ako. Binuksan ang pinto at tumambad sa akin ang isang matandang lalaking matagal ko nang hindi nakita. Si Mang Cesar, ang lolo ko. Ngunit ngayon, sa mata ko, hindi na siya basta lolo. Siya ang lalaking nasa liham. Siya ang ama ko. Nang binuksan ko ang pinto ng lumang silid, bumungad sa akin ang alikabok na tila nagkukuwento ng mahabang panahong lumipas. Ang amoy ng kahoy na nabubulok at ang malamlam na liwanag mula sa bintana ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Isang halo ng kaba at pananabik. Sa gitna ng silid, naroon ang lumang mesa kung saan naroon ang liham na nagdulot ng pagkalito sa akin nitong mga nakaraang araw. Isang linggo na ang nakalipas mula nang matanggap ko ang liham. Hindi ko mawari kung paano ito nakarating sa akin, lalo na't nakasaad ang pangalan ng taong sumulat nito, si Lolo Amado, ang yumaong lolo ko na matagal nang namatay. Ang kanyang sulat kamay ay pamilyar. Bawat linya ay may puwang ng emosyon na tila naririnig ko ang kanyang boses habang binabasa ko ito. Ngunit ang nilalaman ng liham ang talagang bumaliktad sa mundo ko. Sa liham, may nakalagay na address, isang bahay sa bayan na hindi ko pa naririnig. Sa dulo ng liham, may paalala si Lolo Amado. Puntahan mo ang lugar na ito. Doon mo matatagpuan ang sagot sa mga tanong mo. Huwag kang matakot, anak. Ang katotohanan ang magpapalaya sa puso mo. Sa loob ng isang linggo, pilit kong iniiwasan ang sulat na yon. Hindi ko alam kung anong katotohanan ang tinutukoy niya. Wala naman akong tanong. Wala akong hinahanap. Ang akala ko, kilala ko ang buo kong pamilya, ang sarili ko, ang buhay ko. Ngunit ang tono ng liham ay tila nagpapaalala na may kulang, na may bahagi ng kwento namin na itinago. At ngayon, narito ako, sa harap ng isang lumang bahay na tila iniwan ng panahon. Ang address na ibinigay ng liham ay humantong sa lugar na ito. Isang bahay na halos gumuho na. Ang mga dingding ay may bakas ng lumot. Ang bubong ay tila naghihintay na bumagsak. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, pero ang bigat ng lihim sa likod ng liham ay tila humihila sa akin papasok. Pumasok ako sa loob. Ang sahig ay umuungol sa bawat hakbang ko. Ang mga pader ay may bakas ng mga lumang larawan na ngayon ay halos hindi na makilala. Sa sulok, may isang kahon. Lumang-luma, natatakpan ng alikabok, ngunit tila nag-aanyaya. Para bang ito ang dahilan kung bakit ako narito. Dahan-dahan kong binuksan ng kahon. Sa loob nito, may mga lumang papel, larawan, at isang maliit na notebook na tila diary. Ang unang pahina ng diary ay may nakasulat na pangalan, Elena. Hindi ko kilala kung sino si Elena, ngunit ang petsa sa diary ay noong dekada sin. Mahigit 50 taon na ang nakalipas. Habang binabasa ko ang unang pahina, bumilis ang tibok ng puso ko. Si Elena, ayon sa diary, ay isang babaeng nagmahal sa isang lalaki, ngunit hindi sila maaring magkasama. Ang pangalan ng lalaki ay Amado, ang pangalan ni Lolo. Ang bawat pahina ng diary ay puno ng kwento ng pagmamahalan na hindi natuloy, ng mga pangarap na hindi natupad, ng mga lihim na hindi na isisiwalat. Ngunit ang huling bahagi ng diary ang nagpayanig sa akin. Amado, patawarin mo ako. Hindi ko kayang sabihin sa iyo ang totoo. Ang anak natin, hindi mo siya makikilala.
Hindi ko kayang ipaglaban ang pagmamahal natin. Itatago ko siya para sa kaligtasan ng lahat. Anak? May anak si Lolo Amado kay Elena? Paano? Sino? Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Ang diary na ito ay tila sumabog sa harap ko. Sinisira ang imahe ng pamilyang kilala ko. Kung totoo ang sinasabi ni Elena, sino ang anak na ito? At bakit kailangang itago? Kinapa ko ang ilalim ng kahon at naroon ang isang lumang litrato. Isang babae at isang batang lalaki. Ang babae ay si Elena. Kahit hindi ko pa siya nakita, alam kong siya yon. Ang batang lalaki ay tila pamilyar, ngunit hindi ko agad matukoy kung sino. Hinawakan ko ng mahigpit ang litrato, pilit iniisip ang koneksyon nito sa akin. Nang biglang may narinig akong kaluskos, napatigil ako. Ang bahay ay tila walang tao, ngunit ang tunog ay nagmumula sa itaas, sa lumang hagdan na patungo sa ikalawang palapag. Dahan-dahan akong umakyat, hawak ang litrato at diary. Ang kaba ko ay parang nagbabanta na sumabog. Pagdating ko sa taas, naroon ang isang mas maliit na silid. Ang pintuan nito ay bahagyang nakabukas. Sa loob, may isang lamesa at isang nakatayo sa tabi nito. Isang matandang lalaki na nakatalikod. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong kilala ko siya. Lolo? Tanong ko, halos pabulong. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mukha niya ay puno ng lungkot at galit na hindi ko maipaliwanag. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang mga salitang binitiwan niya. Malamig, puno ng bigat. Hindi ako ang iniisip mong lolo mo. Nang pagbukas ko ng ilaw sa sala ay bumungad sa akin ang kahon na nasa lamesa. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may bigat sa hangin. Parang may kung anong espiritu ang nakatanaw sa akin. Nasa loob pa rin ng kahon ang liham na iniwan ni Lola Celia. Ang babaeng matagal nang pumanaw, ngunit tila muling bumalik sa pamamagitan ng sulat na iyon. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Para bang may bahagi sa akin na gustong lumayo, ngunit mas malakas ang udyok na manatili at alamin ang katotohanan. May kung anong misteryo ang bumabalot sa bawat linya ng liham niya. Anak, patawarin mo ako. Iyon ang mga salitang nag-umpisa sa liham ni Lola. Sa kabila ng kabuuan nito, walang malinaw na dahilan kung bakit siya humihingi ng tawad. Wala akong maisip na bagay na nagawa niya laban sa akin. Siya ang pinakamabait na taong nakilala ko. Ang mga alaala ko sa kanya ay puno ng pagmamahal. Ang paglalaga niya ng tsaa tuwing umuulan. Ang pagyakap niya sa akin kapag natatakot ako. At ang mahahabang kwentuhan namin tuwing gabi. Ngunit may kakaiba sa tono ng sulat niya. Parang may tinatago, parang may pilit na binabawi. Sa ilalim ng liham, may maliit na larawan. Kinuha ko ito at tiningnan ng mabuti. Isang lumang larawan ito ng isang bata, isang lalaki, mga 5 taon ng edad, nakangiti habang hawak ang isang maliit na laruan. Hindi ko siya kilala. Sino siya? Bakit nasa kahon ng larawan niya? Sa likod ng larawang yon, may nakasulat, "Para kay Ana, mula kay Mateo, ang ating lihim." Mateo? Sino si Mateo? Sa pagkakataong yon, ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may kung anong koneksyon ng pangalang yon sa akin. Hinawakan ko ang larawan. Tinitigan ng mukha ng bata. Hindi ko siya kilala. Ngunit bakit parang pamilyar? Parang ako ang dapat makaalam kung sino siya. Bumalik ako sa liham, sinuri ang bawat salita. Nagbabaka sakaling may sagot doon. Ngunit ang mga sinabi ni Lola ay tila balot ng hiwaga. May binanggit siyang lugar, ang lumang bahay namin sa probinsya, ang bahay na iniwan namin noong bata pa ako. Sinabi niyang may dapat akong makita roon. Sa silong, sa ilalim ng sahig sa kwarto mo, nandoon ang kasagutan, Ana. Halos hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Gusto kong puntahan ang bahay, ngunit takot ang nangingibabaw. Ano ang matutuklasan ko? Bakit may kasagutan sa silong? Bakit tila ang buong mundo ko ay biglang nagiba dahil sa isang liham? Kinabukasan, hindi ko na kaya ang pag-aalinlangan.
Binalikan ko ang lumang bahay. Wala nang nakatira doon, maliban sa alikabok at mga lumang alaala. Pumasok ako sa kwarto ko, ang kwarto kung saan ginugol ko ang maraming gabi ng kabataan ko. Ang bawat sulok nito ay puno ng tahimik na mga kwento. Sa ilalim ng sahig, sa sinabing lugar ni Lola, sinimulan kong maghukay. Ang mga kamay ko'y nanginginig, ang bawat paggalaw ng kahoy ay parang pag-ikot ng orasan patungo sa isang panibagong katotohanan. Hanggang sa madama ko ang isang bagay, isang kahon. Mas maliit kaysa sa inaasahan ko. Binuksan ko ito at bumungad ang mga lumang papel, mga sulat at isang dokumento. Kinuha ko ang dokumento, tinitigan ang bawat linya, at doon ko nakita ang pangalan ko. Ngunit hindi bilang anak ni Mama at Papa, kundi bilang anak ng isang Mateo Reyes. Parang tumigil ang mundo ko. Ang pangalan ni Mateo, ang pangalan sa likod ng larawan, ang lihim na binanggit ni Lola. Siya ang tunay kong ama. Napaupo ako sa sahig, hawak ang dokumento. Ang mga mata ko'y bumagsak sa larawan ng bata. Mateo ang pangalan niya. Ang larawan ay hindi lang basta larawan. Ito ang mukha ng taong dapat ay naging bahagi ng buhay ko, ngunit itinago sa akin. Nagbalik ang mga alaala, ang tila laging maikling sagot ni Mama tuwing nagtatanong ako kung bakit hindi ko masyadong nakilala ang pamilya sa panig ni Papa. Ang mga pag-aalangan ni Lola tuwing binabanggit ang nakaraan. Ang mga salita niyang laging may sabit na parang may binabawasan. At ngayon, narito ang sagot. Ang sagot na lahat sila ay pilit na itinago. Ngunit bakit nila itinago? Ano ang dahilan? Ano ang nangyari kay Mateo? Habang hawak ang dokumento, napansin ko ang isa pang sulat sa ilalim ng kahon. Binuksan ko ito. Ang sulat ay mula kay Mama. Ngunit hindi ito para sa akin. Ito'y para kay Lola. Ang unang linya ay nagpatigil muli sa tibok ng puso ko. Hindi ko kaya, Ma. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang sabihin kay Ana ang tungkol sa kasalanan ko. Kasalanan? Ano ang kasalanan ni Mama? Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko, ang pagluha na hindi ko kayang pigilan. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Galit, lungkot, o takot. Ang kwarto ay tila lumiit. Ang pader ay parang bumagsak sa akin. Ang mga salita ni Mama, ang larawan ni Mateo, ang liham ni Lola. Lahat ng ito ay tila bumuo ng isang kwento na hindi ko inaasahan. At sa sulok ng kahon, may isa pang bagay. Isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat. Ang lahat ay nagsimula sa gabing iyon. Hanapin mo ang sagot sa lumang puno sa likod ng bahay. Doon mo malalaman ang buong katotohanan. Napatayo ako. Hawak ang papel, ang lumang puno. Ang puno kung saan laging nananatili si Lola tuwing may iniisip siya. Ang puno na palaging binabanggit ni Mama na may alaala ng nakaraan. Ang buong katawan ko'y nanginginig. Ang gabing iyon, ang puno, ang lihim. Lahat ng ito ay tila humihila sa akin. Ngunit ang tanong ko ay isa lang. Handa ba akong harapin ang kasagutan? Pinaikot ko ang susi sa pinto ng lumang bahay ni Lola. Ang kahoy na pintuan ay humalik sa dingding. Lumikha ng tunog na parang daing ng isang matandang puno. Amoy alikabok at lumang pintura ang sumalubong sa akin. Ang amoy ng nakaraan, ng mga alaala, ng mga lihim na hindi ko alam kung handa akong tuklasin. Ang liham na natanggap ko kaninang umaga, ang dahilan kung bakit ako narito. Isang sulat mula kay Lola na matagal nang namayapa. Sa huling kabanata ng ating buhay, nakasulat sa liham, hindi ang mga sagot ang hinahanap natin, kundi ang mga tanong na hindi natin kailanman naitanong. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito, pero ang huling linya ang nagpaiyak sa akin. Sa lumang baul sa atik, naroon ang mga kasagutan. Ang atik. Ang lugar na laging sinasabi ni Lola na huwag kong pasukin. Bata pa ako noon at ang tanging paliwanag niya ay delikado roon. Hindi ko kailanman pinagtuunan ng pansin ang lugar na yon dahil natakot ako sa posibilidad
na may kung anong masama roon, mga multo, mga sumpa, o kung anuman. Pero ngayong hawak ko ang sulat, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Kailangan kong alamin kung ano ang itinago niya. Habang paakyat ako sa hagdan, bawat hakbang ay tila nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Sa bawat daing ng kahoy na hagdan, naririnig ko ang boses ni Lola, ang kanyang halakhak, ang mga kwento niya tuwing umuulan. Ang attic ay may maliit na pinto sa dulo ng pasilyo, halos nakatago sa likod ng lumang aparador. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang makapal na alikabok at ang malamlam na liwanag mula sa bintanang basag. Sa gitna ng attic ay naroon ang baul, kulay itim. May mga kupas na ukit ng rosas sa kahoy at may kandadong bakal na parang nyurakan ng panahon. Sa tabi nito ay isang lumang susi na halatang nilagay doon upang madali kong makita. Pinulot ko ang susi, nanginginig ang mga kamay ko habang iniikot ito sa kandado. Bumukas ang baul na parang bumukas ang isang mundo na hindi ko inaasahan. Mga lumang litrato ang una kong nakita. Litrato ni Lola noong bata pa siya, kasama ang isang lalaking hindi ko kilala. Nakangiti sila, masaya, pero may kung anong nakatago sa kanilang mga mata. Mga sulat ang sumunod, nakatali sa pulang laso, at ang unang sulat na binuksan ko ay mula sa lalaking nasa litrato. Minamahal kong Elena, nakasulat. Alam kong hindi tayo maaring magkasama, pero hindi ko kayang limutin ka. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang sugat na hindi gumagaling. Hindi ko alam kung kailan ako babalik, pero ipinapangako ko sa'yo, hindi kita iiwan mag-isa. Halos malaglag ang sulat sa mga kamay ko. Sino ang lalaking ito? At bakit parang may lihim na relasyon sila ni Lola? Nagpatuloy akong magbukas ng mga sulat at unti-unti kong natutunan ng kwento. Ang lalaking nasa litrato ay si Andres, isang manggagawang nagtrabaho sa hasyenda ng pamilya ni Lola. Hindi sila maaaring magkasama dahil sa agwat ng kanilang estado sa buhay, pero nagmahalan sila. Nang malaman ng pamilya ni Lola ang kanilang relasyon, pinilit siyang ipakasal sa lolo ko, isang lalaking mayaman at respetado sa kanilang bayan. Sa dulo ng baul ay may isang bagay na nagpatigil sa akin, isang maliit na kahon. Binuksan ko ito at naroon ang isang kwintas na may locket. Sa loob ng locket ay ang litrato ni Lola at ni Andres, magkasama, nakangiti. Ngunit nasa ilalim nito ang isang papel na sira-sira na. At sa likod nito ay nakasulat ang mga salitang hindi ko inaasahan. Si Andres, ang tunay mong lolo. Bumagsak ang kahon sa sahig. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan ito. Ang buong buhay ko ay isang kasinungalingan. Si Lolo, ang lalaking kinilala kong haligi ng aming pamilya, ay hindi pala ang tunay na asawa ni Lola. At si Andres, ang lalaking hindi ko kailanman nakilala, ang tunay na ugat ng aking pagkatao. Biglang may narinig akong kaluskos sa likuran ko. Napalingon ako at nakita ko ang anino ng isang lalaki sa gilid ng attic. Hindi ko alam kung tao o multo, pero ang mukha niya ay pamilyar. Ang mga mata niya ay parang mata ni Lola, puno ng lungkot at pag-ibig. Tila may gustong sabihin ng anino. Pero bago ko pa ito makumpirma, nawala ito. Parang usok na hinipan ng hangin. Pumikit ako, pilit na iniintindi ang mga nangyayari. Ngunit sa aking pagpikit, narinig ko ang bulong. Isang bulong na tila galing sa mga sulat, sa baul, sa kwintas. Hanapin mo siya, sabi ng boses. Hanapin mo ang kasaysayan. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang binubuksan ang lumang sobre. Ang papel nito'y naninilaw na at ang sulat kamay ay tila nauukit sa bawat hibla ng pahina. Sa unang tingin pa lamang, alam kong hindi ito ordinaryong liham. Ang bawat sulat ay may bigat, may kwento. Kwento ng isang taong matagal nang nawala, pero tila muling bumabalik. Ang pangalan ng nagpadala ay nakasulat sa kaliwang sulok, Elena. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Si Elena, ang pangalan ng aking ina.
Ngunit imposible. Paano? Paano siya makakapagsulat ng liham kung halos 10 taon na siyang nakalibing? Ang mga alaala ng araw na yon, ang araw ng kanyang paglisan, ay bumalik sa akin ng parang alon. Ang mga luha, ang dasal, ang katahimikan ng aming bahay pagkatapos ng libing. Hindi ko maipaliwanag, ngunit narito ang kanyang sulat, tila lumalaban sa oras. Binuksan ko ang sobre at ang unang linya ay tumama sa akin na parang kidlat. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan mo na ang kahon. Kahon? Anong kahon? Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ang puso ko'y parang hinahabol ng bawat salita. May mga bagay akong itinago sa kahon na hindi mo kailanman nalaman. Hindi ko magawang sabihin ito noon, pero ngayon, alam kong oras na para malaman mo ang katotohanan. Hanapin mo ito sa ilalim ng lumang aparador sa kwarto ko. Doon ko itinago ang lahat. Ang kwarto ng aking ina ay matagal nang hindi binubuksan. Simula nang siya'y pumanaw, pinili kong huwag na itong pasukin, na para bang ang bawat sulok ng silid ay nagtatago ng kanyang presensya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumayo ako. Iniwan ang liham sa mesa at dumiretso sa kwarto niya. Ang pinto ay lumangit-ngit ng buksan ko. Ang amoy ng lumang kahoy at mga alaala ay bumati sa akin. At sa kabila ng takot, pumasok ako. Ang aparador na tinutukoy niya ay naroon pa rin, nakatayo sa sulok ng kwarto. Ang kahoy nito'y may mga gasgas na, tanda ng mga taong lumipas. Lumuhod ako at sinilip ang ilalim. Wala akong nakita noong una, ngunit nang idampi ko ang kamay ko sa sahig, may naramdaman akong matigas. Isang kahon. Hinila ko ito palabas. Ang kahon ay maliit, gawa sa kahoy at may kandado. Ngunit ang susi ay naroon din mismo, nakatali sa isang pirasong tela. Binuksan ko ang kahon at ang unang bagay na bumungad sa akin ay isang lumang litrato. Ang litrato ay ng isang batang babae, ako. Nasa tabi ko si Mama, nakangiti, pero may isa pang tao sa larawan. Isang lalaki. Hindi ko siya kilala. Sa likod ng litrato, may nakasulat, "Ang araw na kumpleto tayo." Kumpleto. Hindi ko maintindihan. Muli kong sinilip ang laman ng kahon at naroon ang ilang sulat, mga lumang papel at isang birth certificate. Kinuha ko ito at ang pangalan ko ang nakasulat, ngunit ang pangalan ng ama ay hindi ang pangalan ng taong pinalaki ako. Hindi ito si Tatay Ben. Ang nakasulat ay Roberto Natividad. Parang bumagsak ang mundo ko sa isang iglap. Sino si Roberto? Bakit hindi ko alam ang tungkol sa kanya? At bakit kailangang itago ito ni Mama? Ang mga tanong ay nag-uunahan sa isip ko habang binabasa ko ang susunod na sulat. Anak, alam kong magugulat ka sa mga makikita mo, pero sana maunawaan mo ang dahilan kung bakit ko ito ginawa. Ang tatay mo, si Roberto, ay isang mabuting tao, pero hindi siya ang taong pinili kong makasama. Natagpuan ko si Ben, at alam kong siya ang makakapagbigay sa atin ng buhay na nararapat. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit? Lungkot? Pagkalito? Ang tatay na kilala ko, ang tatay na nag-alaga sa akin, hindi pala ang tunay kong ama. At ang tunay kong ama, si Roberto, hindi ko man lang nakilala. Ang kwento ng aking pamilya ay hindi pala tulad ng iniisip ko. Isang lihim na itinago sa loob ng maraming taon. Isang lihim na binuksan lamang sa pamamagitan ng liham mula sa nakaraan. Habang hawak ko ang birth certificate, naramdaman kong may isang bagay pa sa ilalim ng kahon. Isang piraso ng papel, mas maliit kaysa sa iba. Nang buksan ko ito, ang mga salitang nakasulat ay nagpatigil sa akin. Hanapin mo siya. Wala nang sagot sa akin, pero nasa kanya ang mga sagot na hinahanap mo. Si Roberto, ang tunay kong ama. Ang pangalan na hindi ko kailanman narinig mula sa labi ni Mama. Ang lalaking nasa litrato, ang lalaking tila bahagi ng kwento ng buhay ko, pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Bigla akong napatingin sa litrato.
Sa likod nito, may isa pang detalye na hindi ko napansin kanina. Isang address. Hindi ito pamilyar sa akin, ngunit alam kong ito ang susunod kong hakbang. Ngunit paano kung wala na siya? Paano kung matagal na siyang patay, tulad ni Mama? Ang mga tanong ay bumabalot sa akin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may naramdaman akong kakaibang bagay, pag-asa. Pag-asa na kahit paano, ang liham na ito, ang kahon na ito, ang litrato at mga sulat ay magdadala sa akin sa isang sagot na matagal ko nang hinahanap kahit hindi ko alam na hinahanap ko pala. Nang muling bumukas ang pinto ng silid, ang malamig na hangin ay biglang dumaloy sa loob, kasabay ng bumigat na pakiramdam sa aking dibdib. Nasa harapan ko ang kahon na may mga lumang sulat at ang liham na natanggap ko noong isang araw ay nakapatong sa ibabaw nito. Parang isang sugat na hindi ko kayang tingnan ng matagal. Ang liham na yon ay mula kay Lolo Ernesto, ang ama ng nanay ko na matagal nang namayapa. 10 taon na ang nakalipas mula nang ilibing namin siya sa sementeryo sa kabila ng burol. Ngunit heto, nasa kamay ko ang isang sulat na malinaw na isinulat niya. Ang kanyang pirma, ang kanyang penmanship, hindi iyon maipagkakamali. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, binuksan ko ito noong una. Ngunit ang laman ay higit pa sa inaasahan ko. Isang bahagi ng aming pamilya na kailanman ay hindi ko nalaman at tila hindi ko rin dapat malaman. Sa sulat, sinabi ni Lolo Ernesto na may lihim ang pamilya namin, isang lihim na itinago ng nanay ko at ni Tita Lilia, ang kanyang kapatid. May kinalaman ito sa isang taong hindi ko kilala, isang taong nagngangalang Gabriel. Ayon sa liham, si Gabriel ay bahagi ng pamilya, ngunit hindi kailanman binanggit sa amin. Sinabi ni Lolo na kung natanggap ko ang sulat na ito, nangangahulugan daw na dumating na ang tamang panahon upang malaman ko ang katotohanan. Ngunit hindi niya sinabi kung ano ang eksaktong papel ni Gabriel sa aming pamilya. Ang lakas ng tibok ng puso ko habang binabasa iyon. Alam kong hindi ko maiiwasan ang pagtuklas sa kung ano man ang ibig sabihin nito. Kaya ngayon, narito ako, nakaluhod sa harap ng kahon na iniwan ni Lolo sa amin bago siya namatay. Hindi ko ito binuksan noon dahil ang sabi ni Nanay, puro lumang papeles lang ito, mga resibo, larawan, at kung ano-ano pang walang halaga. Ngunit ngayon, alam kong ang kahon na ito ay maaaring magbigay liwanag sa lihim na iniwan niya. Dahan-dahan kong tinanggal ang takip at ang amoy ng lumang papel ay sumalubong sa akin, parang alingaw-ngaw ng nakaraan. Ang unang bagay na nakita ko ay isang makapal na envelope. May nakasulat dito, para kay Elisa. Ako yon, ang pangalan ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang envelope at sa loob ay naroon ang isa pang sulat, mas mahaba kaysa sa naunang natanggap ko. Binasa ko ito at habang tumatagal ang mga salita, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Minamahal kong Elisa, simula ng sulat. Hindi ko alam kung kailan mo mababasa ito, ngunit inaasahan kong malalaman mo na ginawa ko ang lahat upang maprotektahan ka sa katotohanan. Ngunit hindi ko maaring dalhin ang lihim na ito hanggang sa libingan. Masyado itong mahalaga at alam kong darating ang araw na hahanapin mo ang kasagutan. Pinilit kong magpatuloy sa pagbasa kahit pa parang nabibiyak ang puso ko sa bawat linya. Sinabi ni Lolo na si Gabriel ay isang lalaking mahalaga sa buhay ni Nanay. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Gulat? Pagtataka? Takot? Sino siya? Bakit hindi ko siya kailanman narinig? At bakit pinili ni Nanay na itago ang tungkol sa kanya? Si Gabriel, sulat ni Lolo, ay isang taong nagmahal ng totoo, ngunit nasaktan ng lubos. Siya ang iyong ama. Tumigil ang mundo ko. Pakiramdam ko'y natanggal ang hangin sa paligid. Ang buong buhay ko, ang alam ko, si tatay ang tunay kong ama. Lumaki ako sa piling niya, naramdaman ko ang pagmamahal niya, nakita ko ang mga sakripisyo niya para sa akin. Pero paano? Paanong si Gabriel ang tunay kong ama? At bakit kailanman hindi ko ito nalaman?
Hinawakan ko ang sulat ng mahigpit, ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa dulo ng liham, sinabi ni Lolo na kung nais kong malaman ang buong kwento, kailangan kong kausapin si Tita Lilia. Siya raw ang nakakaalam ng lahat dahil siya ang naging tulay sa pagitan ni Nanay at Gabriel noong mga panahong mahirap para sa kanila. Hindi ko alam kung paano haharapin si Nanay. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na alam ko na ang tungkol kay Gabriel. Tila nawasak ang lahat ng pinaniniwalaan ko at ang mga alaala ng pagkabata ko ay nagmistulang bahagi ng isang kwentong hindi ko lubos na nauunawaan. Ang mga tanong ay bumaha sa isip ko. Nasaan si Gabriel? Buhay pa ba siya? Alam ba ni tatay ang tungkol dito? At higit sa lahat, bakit ako itinago mula sa kanya? Habang tulala pa rin ako, may narinig akong tunog mula sa labas ng silid. Isang mahinang pagkatok. Tumayo ako at dahan-dahang binuksan ang pinto. Naroon si Nanay, nakatingin sa akin na parang alam niya ang lahat ng nangyari. Hindi siya nagsalita. Hindi ako nagsalita. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Parang isang tao na may dalang mabigat na kasalanan. Ibinigay na ba ni Lolo ang sulat? Tanong niya. Halos pabulong. Tumango ako at sa isang saglit, bumagsak ang lahat ng pader sa pagitan namin. Lumapit siya sa akin, umupo sa kama at sa unang pagkakataon, nakita ko siya bilang isang tao na may dalang lihim na hindi kayang itago magpakailanman. Patawarin mo ako anak, sabi niya. Nanginginig ang boses, pero hindi mo pa alam ang lahat. At bago pa siya makapagsalita, umalingaw-ngaw ang tunog ng telepono. Sumilip ako sa screen. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito at ang boses sa kabilang linya ay nagsabi ng mga salitang nagpalakas sa tibok ng puso ko. Si Gabriel ito. Kailangan kitang makita.